Hello po! Yay! Pupunta kami ngayon sa isang beach resort sa Infanta, Quezon. Tanghali na kaming nag-prepare dahil biglaan lang, naisip lang ng asawa ko na tara mag-camping tayo. So ayun, wala kaming nabiling mga pagkain, hindi kami nakapagluto. Naisip namin na sa daan na lang or sa mga groceries on the way na bumili ng pagkain. Kaya yan, let's go! Punta tayo ng Infanta, Quezon! Yay! Pero wait, Infanta, Quezon? Diba Real Quezon yung nasa title? Dahil nga ito ay biglaang camping at getaway, sa Infanta talaga yung punta namin. Kaso, you will see later kung bakit kami napunta ng Real Quezon. So, kain muna tayo ng ube and sinusubuan ko ang asawa ko kasi hindi siya makakain. Oh no! Dahil nga biglaan din ang aming trip na ito, hindi namin ginugel or nagmap kung gaano kalayo ang Infanta, Quezon. Nung chinek ko sa map, ay napakalayo pala. From San Pablo City to Infanta, Quezon, aabutin ng 3 hours or so. So most likely mga 4 na oras kasi may mga stopovers pa, iihi, kakain, mga ganong drama ba habang biyahe. Ako talaga yung laging naiihi pag bumabiyahe. Ewan ko ba, tumpantog ko, mas activated pag nakaupo sa sasakyan. Dahil mahaba ang biyahe, kailangan namin mag-sound trip. O, diba? Napaka-nonchalant ng asawa ko. Nakarating na nga kami ng Paite, Laguna. So, almost 1 hour na kami nagta-travel niyan. At 1 oras na rin nakatayo ang anak ko. Napakahilig kasi niyang tumayo dyan na para bang gusto niya maging konduktor paglaki. Charot! Ito namang isa, puro pagpapakyut. Lalo na to. Ume-eme pa sa camera. So, gusto daw kumain sa Parang mo sabihin. Erin. Jollibee. Erin, saan mo gusto kumain? Where do you want to eat? Where do you want to eat? Dead. Opo. Pag nasabi ni Erin, where do you want to eat? Mali, pagkasabi ni Erin. Yummy. You wanna Good. Jollibee? Erin? Discover an Ano ba ad-free Jollibee music dito? listening Hindi ko alam. experience where you can play your favorites in any order. Tap the banner to learn more. Punta kami ng Jollibee pero maghahanap kami ng Jollibee. Nasaan ang Jollibee sa Siniloan? Broke it down, I'm tired of living life on the merry-go-round. Kaya naghahanap kami ng Jollibee sa part ng Siniloan. Nag-search ako sa maps, pero yung Jollibee na yon ay hindi namin madadaanan. So, sa Infanta pa kami makakapag-Jollibee. And that's about more than 2 hours pa. So, gutom na kami. Ito na yung papunta na ng Infanta, Quezon. So, lumiko na kami dyan na from Siniloan, tapos may nilikuan kami na kanan. So ito na yung dinadaanan namin, and this is sa papunta ng Infanta, Quezon. Mahaba yung biyahe
Kaya marami kayong makikitang puwet na mga sasakyan. Pero the view, sobrang gaganda. As in, marami kaming makikitang falls. So mamaya ipapakita ko yung mga falls na nakita namin. Nakaka-amaze kasi apakadami pala ng falls sa Siniloan. Ito yung mga waterfalls na maliliit lang at nasa kalsada kasi sila yung bumabagsak mula dun sa kabundukan. Kasi mataas yung lugar ng kalsada. Tapos yung bundok, mas mataas pa kaya dumadaloy din yung mga tubig. Sobrang ganda, na-amaze ako kasi hindi naman tayo usual na nakakakita ng mga ganoong mini waterfalls. Grabe, ang gaganda nila. As of this moment, more than 2 hours na kaming nasa kalsada. Gutom na. Buti yun, concert lang. Nasa trip pala. Balik tayo sa kalsada since road trip ito eh. Kaya nga road trip, maraming kalsadang makikita. Charot, ganun ba yun? Well, medyo nakalimutan ko na rin yung gutom at init kasi ang gaganda na ng nakikita namin. Kasi medyo mataas yung lugar. Marami kami nakikita mga gandang puno at saka yung bundok. Ang ganda rin ng panahon. So, na-enjoy namin yung road trip talaga. Minsan kasi lang tayo makakita ng mga ganitong greeneries. At may nakita nga kaming pwedeng kainan. Pero, wala naman atang tao kaya hindi na kami tumuloy. So, ayan na ang mga waterfalls na sinasabi ko kanina. O, diba? Ang ganda-ganda. Parang sarap maglaba dun. Tsaka mag-igib. Dati kasi nung nasa Bicol pa ako, umiigib pa kami ng tubig doon sa malayong ilog. Parang pupunta ka pa sa bundok kasi doon lang yung may malinis na tubig. Ganon kalayo at ganon ka hirap magkaroon ng malinis na tubig sa mga probinsya. I think marami pang mga ganon nowadays. So na-appreciate ko yung ganitong beauty ng maliliit na waterfalls kasi napakalaking tulong niyan sa mga taong nakatira doon sa lugar. Yan pa oh. Wow. Ang ganda. Sobra. Ganda, no? Wow. Wow. Oh my God. Ang ganda. May ilog doon oh, sa baba. Yun pa. Ang daming falls. Hindi ka kung... Wow. Ang ganda. Ito. Ang dami! Hala! OMG! Please correct me if I'm wrong kung hindi yun tinatawag na waterfalls. Pero sa pagkakaalam ko is since bumabagsak siya mula doon sa kabundukan, waterfalls na siya para sa akin. So please correct me if I'm wrong. Bababa na kami dito. So malapit na kaming makarating doon sa dagat. Yun yung coastal road na connecting from Real to Infanta at saka mga sumunod na lugar. So, I'm not sure kung ano yun. So, excited na kami dito. Pero, worried na kami dahil magpa-5 na ng hapon. So, medyo padilim na siya. Kailangan pa naming hanapin yung resort na pagkakampingan namin. So, nag-aalala na kami dahil syempre magsiset up pa ng tent, hahanapin pa yung resort. Kaya kahit excited kami makita yan dagat, hindi na kami bumaba. Kasi nga maggagabi na, kailangan naming maghanap na ng resort. Kaya dumiretso na kami. Hindi pa nga kami nakakalayo, pero nag-decide na kami na dito na sa Real Quezon mag-camp. Kasi gagabihin na kami pag dumiretso pa kami ng Infanta Quezon. Kaso sinabi ng caretaker na uulan daw. Kaya nag-decide kami na mag-rent na lang ng cottage nila. Kaya bukas, if maganda ang panahon, dediretso kami ng Infanta Quezon.
Dahil sa haba ng biyahe at pagod na rin ang mga bata, lalong-lalo na ang driver, nag-decide kami na kumain muna sa malapit na resto from our resort. So, dito muna kami kakain. Ito na yung Jollibee namin kanina. Excited lang kumain ang mga anak ko dahil nga hindi sila kumain sa biyahe. Usually kasi pag planned yung travel namin, nagpe-prepare ako or kami ng asawa ko ng pagkain na pwede namin kainin while alam mo yun, nagde-drive. Malaking tipid na rin yun sa oras dahil dire-diretso lang yung pagde-drive. At saka malaking tipid dahil hindi mo na kailangang magbayad pa sa mga restaurant. This place is a kid-friendly cafe kasi meron yung playland do. Nagbayad lang kami dyan ng 20 pesos for an hour worth of playtime. So si Erin, while waiting sa aming food, nag-play muna sila ng papa niya. While waiting sa aming food, maglalampungan muna kami dito ng kunwari sweet-sweetan. Eme! Pero sweet talaga kami. And just to share, yung aming kasal was on March 6th. And this day ay March 8th. So, eto na yung aming honeymoon. Pero kasama namin yung mga bata. Masaya lang na meron kaming ganitong moment kasi we get to visit bagong place or we get to experience new things. At sa loob ng 18 years nagagawa namin itong mga to freely at masaya. Nakakatuwa naman na alam mo yun, bumubuo kami ng new plans, new dreams, ganon. After 18 years of being together, eto, nakapagpakasal na kami. Napakasaya pala ng feeling na legal na kayong mag-asawa. Kasi noon, syempre, hindi pa legit yung mga papers and all that. Pero ngayon nakasal na kami,
Ginagamit ko na yung last name niya. Nakapagpalit na rin ako ng mga IDs ko. So, dated na lahat. Wala namang nagbago sa pagsasama namin. Nagbago lang yung pangalan ko at yung mga documents. Pero, everything else, it's the same. The love, the respect, the gigil. Hala! Ito si Miel, kahit gutom na, nagagawa pa rin niyang bantayan si Erin. Ganun siya ka-responsible. Yee! Tuwan-tuwa na naman. Napuri siya. Time check, 5 p.m. na. At hindi pa rin kami kumakain. Hinihintay pa rin namin yung food. Pero at least meron na kaming resort na nahanap at pwedeng matuluyan. Hindi na kami magka-camping dahil nga anticipated namin yung ulan. Yan o, may tumutulo na or umaambo na. Kaya good decision na meron na kaming kinuhang cottage na pwede naming tulugan. Ito na ang food na in-order namin. Yan. O diba, maganda yung kanilang platter. Plate. Sinundo na ang the best at saka ang perfect daughter. Si Erin, yung bunso, siya yung the best daughter. Si Miel naman, yung panganay, siya yung perfect daughter. Tara, kain na! Ito na, ang perfect daughter. Nice naman. Ganda yarn. After kumain sa resto, bumili kami ng pagkain na pwede naming lutuin at kainin after namin mag-swimming sa pool. Luckily, merong swimming pool dun sa resort. So, pwede kaming mag-swimming kahit gabi na. So, masaya yon. Ayan na nga, ready na ang dalawa na mag-swimming. Walang umuulan na dyan, kaya medyo malamig na rin yung paligid. Pero hindi mo po talaga mapipigilan ng mga bata na mag-swimming agad-agad kahit naghahakot pa lang kami ng gamit. Go. Yay, excited. Excited na ang Erin. Wow, this the baby Erin. Oh, take off your shoes. No, hindi dyan. No. Erin, no. Your shoes mo. Take it off. Ate. Ang lamig-lamig talaga ng tubig pero kailangang bantayan si Erin. Kaya nasa pool na rin ako. Pero hindi din kami nagtagal maligo. Siguro mga less than an hour lang umahon na rin kami. Sobrang lamig kasi. Nag-ihaw na lang kami ng isda. Ito yung surahan. Masarap daw tong inihaw. Isang isda lang kasi malaki naman siya. So, hindi pa nga namin naubos yan kasi malaki talaga siya. Sulit na yung binayad namin. Mura lang siya. Siguro mga less than 200. So, napakasulit. Ayan, luto na. Excited na kami kumain yan. Pinagsaluhan namin mag-anak. Ito lang talaga yung ulam namin. Pero, yun nga, may natira pa. Masarap siya, hindi siya yung common na isda na bibili mo sa palengke. Hindi ko din ma-describe yung lasa. Basta, masarap.
Kinabukasan, ito yung weather na bumungad sa amin. Yan, umuulan at napakalamig. Tama lang yung desisyon namin na kumuha ng cottage. Kasi kawawa yung mga bata kung natulog kami sa tent. Hindi pa naman kami ganun ka-prepare na mag-camping. So, ang dala lang talaga namin is yung mga tent. So, wala kaming additional na yung cover para hindi mabasa ng ulan if ever may mga ganun. So, hindi pa kami ganun ka-prepare. Tama lang talaga na meron kaming kinuhang matutulugan. So, nakapagpahinga naman kami at mamaya pupunta kami dito sa dagat para mag-swimming. Yan. Diba? Napakaganda ng beach at nakaka-relax talagang tingnan ng dagat. Dito kami nagstay sa Real Enchanted Shores. So, siguro it's derived from the place kung nasaan yung resort. So, it's Real Enchanted Shores. Ganda siya. Maaga kaming pumunta ng palengke para bumili ng sariwang isda. Ito na nga ang aming ulam for today. Sariwang isda. Gagawin namin sinigang. Ayan. Uy, ready na uli ang aming best daughter para mag-swimming sa dagat. Nice naman. Ito din si ate, the perfect daughter. Ready na pala sa photoshoot. Hindi talaga yan nag-swimming. Kasi mabato din yung dagat. Kaya medyo mahirap ding maglangoy. So, photoshoot muna kami. Pak! Oh, sino ka dyan? Ito pa. Ayan, enjoy muna kami.